Kwestiyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa gitna ng kinakarap niyang kaso ng murder as a crime against humanity bunsod ng kampanya kontra droga. Git ng defense team, kumalas ang Pilipinas sa ICC bago maaprubahan ang hiling ng ICC prosecutor na maimbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Saksi, si Maki Pulido. Agad na pagtigil sa kaso at agad na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC o International Criminal Court. Ang kanilang inihain, defense challenge with respect to jurisdiction o pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang basehan nila ang Article 13 ng Rome Statute kung saan nakasaad na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partido pa ang bansa sa Rome Statute. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pero taong 2021 na nang aprubahan ng pre-trial chamber ang request ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nakalagay sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue at ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Paniwala naman ng National Union of People's Lawyers na tumulong sa ilang biktima ng drug war. Bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary examination noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. ICC yan kasi yung Office of the Prosecutor, part siya ng International Criminal Court. At yung sisimulan niya na preliminary examination is any matter under the consideration by the court. At bagamat bahagyang nag-aalala sa magiging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, mas matimbang anila para sa kanila ang pag-asang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Tingin namin ang ICC naman ay papabor sa greater interests of justice sa mga biktima, hindi lang sa simpleng teknikalidad magpapatalo. Kabilang pa sa mga argumentong inilatag ng mga abogado ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Sabi ng Malacanang, kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Ang kahalagahan ng evangelization o yun pong pagpapakalat ng mabuting balita sa iba't ibang sulok ng mundo ang isa sa mga tinalakay sa muling pagpupulong ng mga kardinal sa Vatican ngayong araw. Puspusan po ang paghahanda sa Sistine Chapel kung saan idaraos ang conclave. Ating saksihan. Ikinabit na sa bubong ng Sistine Chapel sa Vatican ang chimenea na babantayan ng buong mundo simula sa susunod na Miyerkules. Doon lalabas ang usok na hudyat kung magkakaroon na ng bagong pinuno ang simbahang Katolika. Itim kapag hindi naabot ang 2/3 vote na kailangan. Puti kung di bababa sa 89 na cardinal elector na ang nagkasundo kung sino ang magiging susunod na Santo Papa. Ngayong araw muling nagpulong ang mga kardinal sa ika-8 General Congregation bilang paghahanda sa conclave na nakatakdang lahukan ng 133 cardinal elector. Sa nakaraang 3 siglo, ito na ang pinakamaraming cardinal elector na lumahok sa papal conclave. Sa May 7, alas 10 ng umaga sa Vatican o alas 4 ng hapon sa Pilipinas, magdaraos ng misa sa St. Peter's Basilica. Alas 4:30 ng hapon sa Vatican o alas 10:30 ng gabi sa Pilipinas, papasok na ang mga kardinal sa conclave. Sa unang araw, 1 beses lang inaasahang boboto ang mga kardinal. Sa mga susunod na araw, 2 botohan ang gagawin sa umaga at 2 sa hapon. Kung wala pa ring Santo Papa sa loob ng unang 3 araw, hanggang 1 araw na pause of prayer ay patutupad bago ituloy ang pagboto. Sa nakaraang 10 conclave, pinakamatagal na ang 5 araw. Ang mga conclave kung saan naging Santo Papa sina Pope Benedict XVI at Pope Francis, walang 2 araw tumagal.
Hiling ngayon ng mga kardinal ipagdasal sila ng mga mananampalataya. I think it's important to remember that the Holy Spirit has already decided who the next pope will be. The Holy Spirit has already decided. It's the job of the cardinals to listen to the Holy Spirit and to make that choice evident in their conclave. Hindi lang ang mga kardinal ang naghahanda. Ang sastre na gumagawa ng mga isinusuot noon ni na Pope Francis, Pope Benedict XVI at Pope John Paul II, naghahanda na rin ang isusuot ng susunod na Santo Papa. At dahil di alam kung sino yan, 3 size ang inihahanda ng sastre: small, medium at large. 1960s pa nakatayo ang kanyang shop at nakapaglingkod na siya sa iba't ibang kardinal at obispo sa paglipas ng mga taon. Non è che c'era una richiesta ben specifica, però magari sul tessuto delle talari mi dicevano da usare un tessuto non, per Francesco si intende, non costoso, non pregiato, un tessuto normale. È quello che io ho fatto. Al contrario, come con Papa Benedetto per esempio preferiva dei tessuti un po' pregiati, preziosi, un po' più pesantini, più belli, in poche parole. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Para matiyak na maayos ang pagpapatupad sa batas, gagabayan na ang Philippine Coast Guard ng bagong Criminal Investigation Manual. Saksi, si Chino Gaston. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nakahuli ng mga undocumented Chinese sa isang dredging vessel sa Mariveles, Bataan noong Nobyembre 2024. Sa inspeksyon nila sa barko, may mga natagpuan din umanong ilang uniform ng People's Liberation Army ng China. Isa lang yan sa dumaraming pagkakataon na ipinakita ang papel ng Coast Guard sa pagpapatupad ng batas. Marami kasing krimen ang nagaganap sa katubigan ng Pilipinas, tulad ng pagpapadaan sa tubig ng mga iligal na armas o droga. Minsan na rin silang tumulong sa pangangasiwa sa traffic at nakahuli pa ng mga dumaraan sa busway. Kaya naman para matiyak na maayos ang pagpapatupad nila sa batas, gagabayan na sila ng bagong Criminal Investigation Manual. Isinasaalang-alang nito ang Maritime Baselines Law para tukuyin ang mga katubigan ng Pilipinas kung saan pwedeng pairali ng batas. Hindi lamang sa karagatan natin, kundi pati sa iba't ibang roles. Bawa, yung ating EDSA busway, yung mga nahuhuling mga bus driver na gumagamit ng droga. Kasi hanggang sa limits ng territorial sea natin, the laws of the land apply. So mayroon na po tayo ngayon guys how to enforce the laws of the land. Tuloy rin nagsasanay ang mga taga-Coast Guard sa tulong ng Department of Justice para matiyak na matibay ang binubuo nilang kaso laban sa mga nahuhuling violator. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. 10 miyembro ng PNP-CIDG na sumalakay sa isang warehouse sa Tondo, Maynila noong Pebrero kahit wala umanong warrant, naka-restrictive custody na. Bukod sa kasong administratibo, sinampahan na rin sila ng reklamong kriminal. Ayon sa PNP Internal Affairs Service, pinalabas ng mga pulis na maitinatago umanong mga baril sa bodega. Pero giit ng 3 naabutang Chinese, wala namang nakuha at tinaniman lang sila ng mga baril. Pagkatapos, hiningan sila ng pera. Ang sinasabi dito ay hiningan sila ng 18 bilyon, 18 bilyong piso at nakapagbigay sila ng 17 milyon at 885,000 piso. Sa administrative, grave misconduct yun. Dismissible from the service. At pagkatapos, sa criminal case naman, meron tayong robbery, grave coercion, meron tayong kidnapping. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 10 pulis. Nagbabala naman ng PNP chief na hahabulin nila pati mga ari-arian ng mga tiwaling pulis. Sinasabi ko nga doon sa mga pulis, sige magkamali kayo, gawin nyo and pati mga assets nyo, pauubos namin. Lahat ng fruit of the crime para makuha po na yung mga pinangnanakaw nyo. May inaasahang oil price rollback sa May 6, unang Martes ng Mayo. Hanggang 80 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang 70 sentimo naman ang posibleng kaltas sa presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene. Base yan sa 4 na araw na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE. Kabilang sa posibleng dahilan ng paggalaw ng presyo ang pagkabahala sa oversupply sa pandaigdigang merkado at tariff policies ng Amerika. Philippine Air Force isinagawa ang kanilang kauna-unahang mall exhibit sa San Pablo City, Laguna.
Bilang bahagi ito ng selebrasyon para sa nalalapit na ika-78 anibersaryo ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Ayon kay Colonel Jonathan De Leon, layunin na exhibit na maipakita sa publiko ang mga makabagong kagamitan at kakayahan ng Philippine Air Force. Kabilang sa tampok ng exhibit ang K9 unit ng Air Force, mga modelo ng eroplano, mga larawan ng sandatahan, at isang flight simulator na maaaring subukan ng mga bisitang nais makaranas ng pagpapalipad ng eroplano gamit ang VR headset. Bukas sa publiko ang exhibit at magtatagal ito hanggang Linggo, May 4. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Sinimula na ang pagsisiyasat ng Local Water Utilities Administration sa Prime Water kaugnay po sa problema sa supply ng tubig sa mga customer nito. Saksi, si Marie Zumal. Sabi ng Malacanang, nagsimula na ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa water utility company na Prime Water. Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Ayon sa luwa, hindi bababa sa 20 hanggang 30 reklamo raw ang natatanggap nila kada araw mula sa mga Prime Water customers. Pinakamarami mula sa Bulacan. Usually lack of water, walang tubig, mahina yung pressure, may amoy yung tubig nila. Or minsan talagang lack of water for days. So yun ang mga issues na tinutugunan namin. Hindi pa masabi ng luwa kung hanggang kailan aabutin ang investigasyon. The investigation will not cure the problem of no water. No? So dapat parallel yan. Nag-iimbestiga kami at the same time, gumagawa na kami ng paraan para magkaroon ng tubig doon. Sabi ng Prime Water, win-welcome nila ang lahat ng pagkakataon para sa bukas at makabuluhan dialogo para maresolba ang mga alalahanin ng mga customer. Anila, nangangako sila sa pakikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Dagdag nila, tinitiyak nila sa publiko na pinaiigting nila ang kanilang mga hakbang para tugunan ang mga requirement at mapunan ang demand lalo sa mga lugar na hirap ang serbisyo. Sabi pa nila na nanatili silang committed sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon sa kanilang mga partner para maihatid ang mga pangmatagalang improvement na kailangan para sa stable, maaasahan at pangmatagalang tubig gripo sa kanilang mga sineserbisyohan. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na politika ang nasa likod ng pagpapaimbestiga ng Malacanang sa water utility company na Prime Water. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Tandaan natin, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Pagtitiyak ng luwa, labas daw sa politika ang kanilang ginagawa. We want to remain impartial. As a regulator, we stand for the consumers. At the same time, we're also here to protect the rights of the investors. May mga reklamo na sa mga water districts with JVs even before magkaroon ng endorsement. So we have to take into consideration na matagal nang may clamor na tingnan thoroughly. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Avisala Encantadix. 20 taon mula ng unang umere ang seryeng minahal ng maraming kapuso. Sinariwan ng ilang fans ang mga di malilimutang alaala nila tungkol sa Encantadia. At nakisaya pa ang OG character na si Imaw at ang mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Saksi, si Lar Santiago. Hasne Ivo Libe, Encantadia. Ngayong araw, May 2, eksaktong 20 taon na mula ng unang mapanood sa ating mga telebisyon ang telefantasyang Encantadia noong 2005. Minahal yan ng milyon-milyong Pilipino at kinalakihan ng mga millennial. Ang isa sa mga unang sangre na si Diana Zubiri, punong-puno raw ng pasasalamat ang puso sa mga nagmahal sa kanyang karakter na si Danaya.
Marami rin ang napa-flashback Friday sa Facebook sa kanilang best memories as Encantadix. May netizen na nagsabing gabi-gabi siyang nagmamadaling makauwi para lang mapanood ang Encantadia. Mayroon ding nakiki-overnight sa kaibigan, makapanood lang. Ang isang netizen, kinokopya raw ang enchant words para pag-aralan. Di lang Encantadix sa salita, nag-alasangre rin sa kilos ang ibang netizen na gumagawa ng sarili nilang sandata, brilyante at costume. Ang pagmamahal ng marami sa Encantadia, damang-dama sa excitement sa paparating na sequel, ang Encantadia Chronicles Sangre. Kanina, dumating sa GMA Network ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Suot nila ang kanilang warrior costume na nagpawaw sa mga sumalubong na empleyado ng GMA Network. Nakiabisala rin si Nunong Imaw sa Encantadia Day. Naroon din si Officer in Charge at Vice President for Drama ng GMA Entertainment Group na si Cheryl Chingsi. Sa isang bahagi ng GMA Network Center lobby, nakadisplay naman ang mga brilyante at watawat ng mga kaharian sa Encantadia. Una-una sa lahat, happy 20th anniversary sa Encantadia, and para sa akin napakalaking biyaya to be part of Encantadia Chronicles bilang isa siyang legacy ng GMA talaga. Ito ay something na pinagmamalaki nating lahat. Isang biyaya din siya para sa akin kasi tinutunin ko siyang parang iconic artwork eh. Kumbaga, nakatatak na yan sa puso at isip ng mga kapuso, ng mga Encantadix. Madami po talagang sumusuporta sa Encantadia since 2005, simula nung nag-umpisa to. So, to be finally part of it, talagang hindi ko ma-explain, as in no words yung, pero grateful, very grateful for it. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Pumanaw na po ang veteranong aktor at direktor na si Ricky Davao. Siya po ay 63 taong gulang at sa Facebook post ng kanyang anak na si Ara Davao, sinabi niyang nakaranas ang ama ng komplikasyon sanhi ng sakit na cancer. Dagdag ni Ara, sa mahigit 4 na dekadang ginugol ni Ricky sa pag-arte at pagdidirek, nag-iwan siya ng pamana na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa publiko. Nagpapasalamat din ang pamilya ng aktor sa natatanggap na panalangin at mga mensahe. Isa po sa mga huling serye kung saan napanood si Ricky ay ang 2023 GMA at View series na Love Before Sunrise. The Seed of Love naman ang isa sa huling series na idinirect niya para sa Kapuso Network. Mga kapuso, 10 araw na lang bago ang eleksyon 2025 at tuloy-tuloy ang pag-iikot ng ilang senatorial candidate. Ating saksihan. Sa Lucena, Quezon, binigyan diin ni Tito Soto ang paggawa ng batas kontra fake news. Ipaglalaban daw ni Senator Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Nais si Congressman Erwin Tulfo na isabatas ang aumento sa sahod. Pagpapababa sa singil ng kuryente ang prioridad ni Benhur Abalos. Maayos at disenteng sahod ang bibigyang pansin ni Mayor Abby Binay. Si Senator Bong Revilla isusulong ang Universal Pension Plan para sa mga senior. Health sector ang tututukan ni Senator Pia Cayetano. Babantayan daw ni Ping Lacson ang national budget. Agri-tourism ang isusulong ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang tututukan ni Manny Pacquiao. Libreng gamot at pagpapagamot ang sinusulong ni Nars Aline Andamo. Suportado ni Bam Aquino ang pagtatayo ng Polytechnic University sa Paqui, Laguna. Si Representative Bonifacio Busita hangad daw na maging boses ng masa. Special education ang tinalakay ni Attorney Angelo de Alban. Humarap sa mga estudyante sa Maynila sina Luke Espiritu at Yodi de Guzman. Pagtaas ng sahod ang isa sa diniin ni Senator Bongo.
Nag-motorcade sa Cavite si Atty. Raul Lambino. Kahapon, kasama niya si Dr. Richard Mata na Malasakit Center sa private hospital sa Tinalakay. At Jose Olivar, sinusulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Dagdag trabaho ang isa sa idiniin ni Congressman Rodante Marcoleta. Food security at peace building sa Mindanao ang tinutulak ni Kiko Pangilinan. Paalala ni Ariel Querubin, maging matalino sa pagpili ng iboboto. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.